Sa isang iglap, sunod-sunod na pinsala ang natamo ng probinsya ng Cebu. Dahil sa pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol, ang tulay nagmistulang duyan. Oh my God. Pagyanig na pala ito na dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Shock ho yung mga tao. Ayaw. Binalot din ng takot ang mga empleyadong ito ng isang mall sa Cebu nang bumagsak ang kisame dahil sa lakas ng pagyanig. Lord, please send some help, Lord. Pagdating po namin doon sa area, damang-dama po sa mga kababayan nating Cebuano. Unang-una yung takot, yun yung pag-aalilangan. Ikatlo, yun wala hong katiyakan sa kanilang seguridad, sa kanilang kaligtasan. Ang tinutumbok ng isang mamamahayag katulad ko kapag na-assign ka sa ganitong klase ng coverage, ay ipakita mo sa ating mga kababayan gaano kalakas yung lindol na naganap, ano ang pinsalang dinulot nito. Kamustahin natin siyempre. Tanungin mo sa kanila kung ano yung kanilang pangangailangan, kung ano yung maitutulong mo, kung ano ang maitutulong ng interview mo, yung paggawa mo ng istorya pati para sa mga biktima ng trahedya. Mga kapuso, ako po ay naririto ngayon sa bayan ng Sogod. Isang oras ang layo. Patungo ho kami sa lungsod ng Bogo kung saan na sinasabing naroon ang epicentro ng pagyanig. Ako po ay dumating kasama ang aking team Miyerkules ng umaga. Pagdating po namin doon sa area, damang-dama po sa mga kababayan nating Cebuano. Unang-una yung takot, yun yung pag-aalilangan. Ikatlo, yun wala hong katiyakan sa kanilang seguridad, sa kanilang kaligtasan. Sa lakas ng pagyanig, natapyas po, mga kapuso, itong bundok at yung boulder, nakita nyo kung gaano kalalaki yan, ay bumagsak ho dito sa tabing kalsada. Ito ho yung bumagsak. Ito ho. Yan, nasa aking likuran. Ito, mga kapuso, yung mga binagsakan ng mga boulder ng bato. Hindi lamang yung kalsada ang nakita kong bitak. Almost all ng mga structure na aming nadatnan. Opisina man ng gobyerno, eskwelahan, waiting shed. Lalapit po ako para makita ninyo. Mga bahay ho, pati ho mga ospital at mga paaralan. Makikita mo na kung gaano nakapaminsala ng gusto itong lindol na ito. Ang tinutumbok ng isang mamamahayag katulad ko kapag na-assign ka sa ganitong klase ng coverage, ay ipakita mo sa ating mga kababayan gaano kalakas yung lindol na naganap, ano ang pinsalang dinulot nito sa lugar na iyon, sa ating mga kababayan. Ikalawa, kamustahin natin siyempre. Nasa na yung mga tao? Nasa na yung mga nakaligtas? Nasa na yung mga nasawi? Nasa na yung mga nangangailangan ng tulong? At ano yung kanilang pangangailangan? Tingnan nyo, mga kapuso. Ingat lang sila. Yung bahay. Ay, maraming pako dyan. Ng ilan ho sa ating mga kababayan. Hindi na ho itsurang bahay dahil mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang. Gigil na gigil akong ipalabas kaagad yun ang mga mahalagang dapat nating i-broadcast, ibuga kaagad sa ipapawid. Maiparating sa mga kinaukulan, sa gobyerno, sa mga kapwa nating Pilipino kung ano ang sitwasyon pagkatapos ng isang trahedya. Otomatiko, meron niyang mga aftershock na tinatawag. Maka-aksyon kaagad ang lokal na pamahalaan para hindi na dumami pa yung mga masusugatan, mamamatay, at yung mga maapektuhan. Napukaw ho ng ating mga kababayang aming atensyon. Ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Emil ay humigit kumulang 20 taon na sa larangan ng field reporting at hindi po ito ang unang beses na ako'y maipadala sa ganitong klase ng mga trahedya. Mula ho noon, natuto na ako kung paano paghahandaan ang aking coverage. Hindi lamang ho yung pag-gather ng facts, hindi lamang ho yung alamin kung anong ahensya ng pamahalaan ang dapat unang puntahan, sino ang dapat interviewin para makakalap ng solid information. Unang-una yung kaligtasan ko rin po, iniisip ko. Kailangan handa at matibay yung mga gamit mo. Para bang hinila yung aking mga paa sa isang lugar dyan sa Bogo City, Cebu.
Yun yung komunidad sa paanan ng bundok. Biruin nyo mga kapuso, 11 mga kababayan natin na kabilang po sa isang pamilya na naninirahan po sa paanan ng isang bundok, sa isang komunidad, ang nabagsakan ng mga bato mula po sa gumuhong bahagi ng bundok. Inabot po natin yung retrieval operation ng mga otoridad. Binigyan tayo ng video na kung saan makikita natin kung papaano ho isa-isang kinuha yung labi ng mga kababayan nating nasawi mula po doon sa rubble, mula doon sa lugar na binagsakan ng mga bato. Hindi lamang yon, mga kapuso. Nasundan ko pa ho ito sa ikalawang araw nang sila iburol na magkakatabing inilagak ang kanilang mga labi, yung kanilang mga taol po, naroon po sa isang lugar. Di kalayuan doon sa lugar kung saan po nabagsakan ng bato yung kanilang mga bahay. Ang nakakadurog pa ng puso rito, mga kapuso, yung mga kamag-anak nila, yung mga naiwan, yung mga naulila. Kung ikaw sanay sa paggawa ng istorya na inuuna may respeto sa kapwa mo, hindi ka na mahihirapan na gumawa ng ganitong istorya. Kailangan ikonsidera mo yung kanilang nararamdaman. Tanungin mo sa kanila kung ano yung kanilang pangangailangan. Kung ano yung maitutulong mo, kung ano ang maitutulong ng interview mo, yung paggawa mo ng istorya pati para sa mga biktima ng trahedya. Sana po matulungan po ninyo kami kasi po sirang-sira na po talaga yung bahay namin. Ang pinaka-sandata siguro sa mga ganitong klase ng coverage ay yung magdasal muna bago ka bumaba ng sasakyan at isa-isang interviewin yung mga dapat at bago mo kumpletuhin yung istorya ang kinakailangan, ialay mo lahat sa mahal na Diyos Ama. Bakit ko nasabi ito? Mahirap, tama. Hindi madali para sa katulad namin mamahayag na gumawa ng ganitong klase ng istorya. Biruin mo, suliranin ng iba, ng kapwa natin. Ikaw makaka-absorb unang-una. Ikaw magsusulat, ikaw mag-i-interview, ikaw makakarinig, ikaw makakaunawa ng kanilang mga sitwasyon. Masakit. Ang challenges, unang-una, yung kaligtasan ko at ng aking team. Dahil nga maya't maya yung aftershocks. Yung kaligtasan namin, hindi mo matitiyak. So, kailangan, hindi lamang yung sarili ko ang inaasikaso at inaatupag ko, pati yung aking mga kasamang nagsushoot sa field. Pangalawa, yung challenges na paano ko maipaparating sa gobyerno at sa pamahalaan yung hinaing ng aking mga kababayan kung balabag ang internet, walang kuryente. Pangatlo marahil isa sa mga challenge pa paano ko mararating yung mga lugar na hindi pa nararating ng tulong? Kung sila nga, hindi pa nila makaya, paano ako? So, gagawa ka ng kaparaanan para mapuntahan mo at matumbok yung mga lugar na hindi pa nararating ng tulong upang sa gayon, madokumento mo. Kumpara sa unang araw nung ako po'y dumating, nakakakita na ako ng improvement. Mas dumami na po yung mga kababayan nating mga sibilyan, dala yung kanilang mga sasakyan na patungo doon sa mga affected areas. Sakay-sakay ho nila yung mga kahong-kahong tubig, yung mga kahong-kahong sardinas, pagkain, mga damit. Bagamat nakakalungkot pa rin alisanin yung lugar na hindi ko pa nakikitang maayos yung komunidad. Yung responde ng ating mga otoridad, yung mga taga-gobyerno, mas na doble, mas na triple. Para bang nung dumating tayo roon bilang isa sa mga nag-cover, nakakontribute tayo kahit konti para maipalam sa buong Pilipinas ang sitwasyon ng Cebu. Hindi lang dapat government people, hindi lamang dapat mga NGOs ang rumeresponde sa mga trahedya gaya ng nangyari na pagyanig sa Cebu. Kinakailangan ang mga mamahayag gaya natin, ang inyong lingkod po with all humility. Dahil tayo po ang magiging tainga, tayo po ang magiging mata, at the same time, tayo po ang magiging bibig ng mga kababayan nating naapektuhan.